So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11 ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, Universe, Elemental, Spirit Guides, at sa Animal Spirits. Siyempre, nais ko po muna magpasalamat sa ating mga new subscribers at sa ating mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. So, ngayon po is kukuha po tayo. Actually, this is just a very short reading. Depende po sa bababa ng cards, no? Pero, very short lang po to. Very short as in short na like 20 minutes. Hindi pa rin short. Pero, this is just a short reading. No? Kasi, actually, Sunday is my off, but kailangan po natin talagang mag-send ng mensahe for you. And actually, meron pa tayong vision ngayon, which is I saw Jesus Christ standing sa front ng door, ng main door, or I don't know kung door niya to, door ng kingdom niya ba to, or door ng bahay ninyo. No, but sa loob po na nakita ko is meron pong light na nag-appear ang isang dark shadow, no? So I saw him standing again doon sa unahan. Maybe itong black shadow na to is nag-a-attempt na pumasok po sa bahay ninyo, no? And syempre para bigyan kayo ng panganib, no? Sabotahe kayo, saktan kayo nitong mga to. So yun yung nakita ko to sa vision. Actually hindi siya parang alam niyo one shot lang, hindi eh. Kasi parang tatlo yung lumabas na shadow. Halimbawa is ito yung door, and nandito si Jesus Christ, then dito nag-appear sa bandang baba yung shadow, para kasing may ladder eh. So nag-appear dito si dark shadow, kinuha niya, pinasok na sa loob, lumabas ulit siya ng pinto, may lumabas uli, pinasok na uli, so lumabas uli, pinasok na uli. So yun, so doon na siya then iba na yung vision ko eh. Yun kasi may question po ako doon kung bakit. Actually hindi agad-agad nasagot sa akin yung vision na yun. Actually nag-meditate ako before ako matulog kaninang umaga. Then i-share ko lang po muna yung vision then nag-ask ako kung ano pong update sa mga gumagambala po, no, sa mga kumukulam, sa mga nanggagayuma, sa mga ganyan, ano na ba ang nangyayari sa kanila, especially po syempre dun sa mga ginagamot ko, yung mga ganon. So hindi po agad yung nag-response. Ang naglumabas po una is mga angels po, una nga po maliit lang, maliit na angel lang eh. Tapos hanggang sa lumalaki na parang meron silang nililift, no, habang gumaganon-ganon yung pakpak nila, ganon. Pero hindi ko rin nakita closer kung sinong angel to, kung si Archangel Michael to, no, basta importante may angel po doon. Then nakatulog na ako. So ngayon pagising ko ngayong hapon, yun na, doon na ako na still lang doon kasi yung eagerness ko na malaman kung ano na yung update doon po sa mga gumagambala. And yun, pinakita naman po sa akin. And kaya maganda po yung energy ko, maganda po yung vibes ko, maganda yung frequency, no, nung pagising ko, kasi andun yung talagang pinakita po sa akin kung ano po yung nangyari. So through cards naman po is kukuha po tayo ng update, no, kung ano po ang nangyari. But hindi na po about sa vision kasi tiwala naman po ako doon. And dito po is kukuha po tayo na kung ano pa ba, kung may mga plans pa ba yan. Maybe nagpapahinga lang po yung mga yan, no, kasi syempre nagpagamot po kayo. So nasaktan po yan, nabugbog po yan. So possible na nagpapahinga lang po yan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, pagka kayo po yung nagpagamot, huwag po kayong kampante. Kung halimbawa kayo po yung nagkaroon po ng kaginhawahan ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, kasi andyan po yung nagdadasal pa kayo, gumagawa po kayo ng kabutihan sa tao, sa kapwa, no? Pero later on, andito na naman yung mga bad habits is nilalabas na naman. Yung ugali mo talaga is lalabas mo na naman. Yung ikaw talaga. Kasi tinigil mo na naman ang pagdarasal. No? So, ang kailangan lang po dito, maging consistent po kayo talaga sa pagdarasal. Kasi hindi naman ito para sa ibang tao, kundi para po sa inyo. Okay? So, yun.
Yun po yung part ng vision. So, ito po is kumuha po ako nito. Actually, kung ano po yung pwede nyo pong gawin, no? Or pwede pong makatulong sa inyo kung ano po yung dapat nyong gawin. Kung halimbawa po, andito na po kayo na, for some of you is andito yung nagpe-prepare pa rin or parang andito yung continue nyo pa rin pong ginagawa, yung mga pinagagawa sa inyo ng healer or andito yung still may connection po kayo sa mga healers. No? I mean, andito yung nagpapagamot po kayo, nagpapaalaga po kayo. May mga ganun po kasi talaga na nagpapaalaga. No? Like me, meron din po ako mga inaalagaan na inaatake po talaga ng mga mabibigat po na mga gumagawa po ng mga black magic. And hindi po sila mga Pinoy. Hindi po sila Pinay. Most of my clients po, ang mga bumibira po sa kanila is Indians. No? And ito is mga group to, hindi po to isa-isa lang. So, ang akin po is, natutuwa naman po ako dun sa mga clients ko na yon from other countries na talagang kung ano po ituro ko sa kanila. Kasi po talaga nasa ibang bansa po sila eh. Hindi po sila pwede basta-basta lumipad pupunta Pilipinas para lang po gamutin ko sila. Kaya, kailangan po talaga na sila po isumunod kung ano po yung pagagawa ko sa kanila. Or else, wala rin pong silbi. No? Yung kahit na may online healing, no? May online healing po kami. So, yun lang po. Okay? So, wala na po ako masyadong litanya ngayon dahil naikwento ko naman po sa inyo yung vision. So, ngayon po is magpe-pray na po tayo. Sa ngalan ng Diyos Ama sa langit, mahal sa Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po yung napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na Espiritu, mga cards na ito, bigyan niyo po ito, bakuran niyo po ito, yung napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na Espiritu, para po sa wala po makasabotahe at may bigay niyo po sa akin lahat ng tamang mensahe para po sa kanilang panood na sa ganun po sila maging preparado sa mga parating na panganib. Ako po yung inyong bigyan kami po yung inyong bigyan lagi ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at paglasin ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, let's start. So, gumagamit po ako ng sage ngayon kasi naubusan na po ako ng Palo Santo. Pero ayun, nakapag-ano ko kanina, no, nakapag-cleanse ako sa inyo. So, dito muna yan. Yun is bigay rin po sa akin ng client ko yun from US nung nag-visit po siya dito sa akin. Okay, so let's start, no? So, alamin natin kung ano ba yung mga plano. Actually, two oracle decks lang ang pinrepair ko. So, ano ba ang mga nasa isip nitong mga ito? No? Ano ba ito? Mananahimik na ba talaga to for life? May judgment na ba? Mga tipong ganon. May kaparusahan na ba silang hinaharap ngayon? O nagpapahinga lang? Pero for sure yun. Kailangan kasi yung mindset natin na andoon. Na, kumbaga, huwag tayong magpakakampante. Once na kayo po'y binira, mga nagpapahinga lang po yan. Kasi hihingit-hingi rin po ng update yan. Or malalaman nila kung ano na po ang buhay ninyo. At hindi sila papayag ng talunan. Hindi po yan. Magpapahinga lang po talaga. Parang ano lang po yan. Magre-recharge. Ganon. Pero for sure, no, meron dyan sa mga aligid, yung mga gabay nila, mga elemento nila, mga nagtatawag na po sa ilalim ng lupa. Ilalim ng lupa, sa mga bundok, yan, yung mga gabay nila na yan. Yan ang maglilipana sa paligid ninyo. And for sure, hindi naman po basta-basta makakapasok yan. Pero, meron po mga impostor, no? Mga nagpapanggap po na halimbawa, meron po kayong gabay na aso. No? So, magpapanggap po yan. Halimbawa po, nakalabas po isang gabay ninyo. Nakalabas, nagmuni-muni, nagpahangin, na ganyan. Then, meron pong nag-aabang dyan. Papasok po yan. Nagagayahin niya po ang anyo ng gabay ninyo. Kaya nga po, dapat bilinan niyo yung mga gabay ninyo na amoy-amuyin ng kanilang mga kapwa gabay. Na kumbaga, kung anghel, amuyin mo yan, ganito itsura niyan. And I know for sure na nararamdaman po nila yan. So, para hindi po makapasok, no? Pero meron pong gabay na malakas pong pakiramdam. Na gustong-gusto pong pumasok, lumusot sa pader, lumusot sa bintana. Pero andito po yung talagang magsasalita pa lang po putol na ulo. Yung mga ganun. Okay? So, let's see kung ano po ang mga plano nito mga ito, no? Kung ano ba.
So, sa ngayong araw na to, ano ba? Expose, swindler. So, alam na naman natin talaga to no? Na talagang kayo, alam nyo na po yan. No? Alam nyo na po na, kumbaga, alam nyo na po kung sino. Alam nyo na kung sino tumatarget sa inyo. Alam nyo na po, kilala nyo na po So, andito ngayon yun, syempre, since ito is na-expose na, andito na po kayo na talagang, ang panlaban nyo po talaga dito, number 1, is pagdarasal po talaga. Pagdarasal, as in, yung strong faith, kailangan po ang pairalin natin dito. Hindi po yung magkakaroon tayo ng doubts, no? Ano po kasi yan parang kahit po sa akin nararanasan ko po yan yung kailangan wala po tayong pag-aalinlangan sa pagdarasal. Meron pa po kasi yung halimbawa po talagang malakas po ang mga gumagawa po ng mga black magics na yan. And ito yung mga tipong clan or mga nasa dugo or bloodline. So hindi lang po iisa yan. So malamang po sa ibang lugar po, meron pa po mga kamag-anak yan na pwede pong hinga ng tulong. Hindi na nga lang po doon Kasi po kung ako po na manggagamot is may mga gabay po ako na talaga po nakabantay loob at labas ng bahay. Sila rin po may ganun. May mga padala po yan sa inyo. Nandyan lang po yan. Mararamdaman nyo po parang nasusuka kayo. No? Kasi andyan yung energy nila. No? They're very strong. No? And kaya po kailangan ngayon, kung halimbawa po may mga ganito po yung karanasan na alam nyo po napakalakas po ng gumagambala sa inyo and may mga bilin po sa inyo ang inyong mga manggagamot, make sure po na parang bigyan nyo rin po sila ng offer. Aside sa dasal po, bigyan nyo po sila ng mga food, tubig, ganyan, para lang po magkaroon sila ng lakas. And make sure po na pagka nagdadasal din po kayo, tatawagin nyo rin po yung mga gabay ninyo para bigyan sila ng protection at dagdag lakas ng kakayanan at kapangyarihan para po tulungan kayo sa mga alam niyo, protection, depensa, papalooban kayo. Okay? Pero nandito naman na nagdadasal ka naman. Kailangan mo lang talagang maging strong, as in yung sincere. And nandito rin yung actually ito isa sa mga parang minamanifest mo or parang gusto mong mangyari talaga na matahimik or magkaroon ka ng peaceful na pamumuhay. Wala naman talagang syempre lahat naman po tayo ng gusto. So, ito yung gusto mo. And actually, ito is plan din na makipag-ayos sa inyo to. Parang, alam niyo yun, ayaw niya na rin ng gulo. May mga ganon. Pero, duda ako dito Duda? May duda. Okay, so hindi po ako mag-4 of cards on top of the deck, no? Okay, pwede. Okay, so, andito yung ito yung mga kailangan mong gawin actually. Kasi ito rin ang ginagawa nila. Sabi ko nga sa inyo, nagre-recharge lang po to. Under the moon. So, meron po tayong full moon or new moon, no, ng January 19, which is Monday. So, yung mga ganyan po ang inaantay din po ng mga mangko. Bibilad sila sa buwan, pupunta sa bundok, pupunta sa tabing ilog, dagat, magbibilad, magre-ritual, titirik na kung ano-ano, and so and so forth. Ganun ang ginagawa nila. And as, actually, yan is mapa white witch, gray witch, red witch, black witch. Ginagawa po talaga yan. No, so, sa atin naman po mga healers, is possible na, pero hindi po tayo magbilad anywhere, no? If may mga crystals po kayo, may mga gamit po kayong ganito, isabay nyo po sa pagbibilad and kausapin po ang buwan. Wala na pong rituals yan. For me, wala naman po. As long as meron po kong connection or andito po yung binigyan na po, karamdam ko na po yung energy from the moon, okay na po ako doon. Bigyan niya ako ng kagalingan, okay na po ako doon. And ma-activate lang ulit yung mga crystals ko na madalas ko pong ginagamit. Okay na po ako doon. Especially mga gamit ko din. So, syempre, part of the, ng universe, kumbaga. So, kailangan po natin, and guided din naman po tayo, so kailangan po talaga natin yan. But, sila, iba, mas malalim. Kasi alam nilang, alam nila na mga which is, again, kinreate din sila ni God No, yung mga demonyo na yan, kinreate din ni God yan. I mean, hindi naman sa talagang kinreate, pero andito yung, dahil nga sa pasaway sila, binaba sila sa lupa, binaba sila sa impyerno, tinapon sila sa impyerno. Pero kadalasan po kasi dyan mga fallen angels po yan.
na nangungulit sa langit, nagpasaway, so tinapon sa baba. Pero yung iba po dyan, kahit po fallen angel po yan, gustong-gustong bumalik. Meron po talagang fallen angel na gustong bumalik. Kasi iba po ang mainit, syempre. And iba po dito iba sa lupa, iba ang kalakaran, iba ang buhay sa lupa kaysa sa langit. So, andun yung gagawa sila, kailangan nilang gumawa ng mabuti, kailangan kanilang, halimbawa, pupunta sila sa isang addict, no? Nakapwa silang makulit. Fallen angels makulit, ganun din si addict. So, kailangan niya patinuin yun. Parang bibigyan sila ng mission ni God para patinuin yung mga tao na pasaway dito sa lupa. And pagka nakakapasa na siya, then kukunin ulit siya ng Diyos. So, ganun din sila. Okay? So, So, kung bakit sila nandito para mag-recharge, no? Again, kasi nga talaga mga sugatan tong mga to, mga nanghihina. No, nanghihina sila. And andito yung gusto nila. Yung for some of them, parang gusto nilang magkaroon ng changes. Parang gusto nilang makita na yung liwanag. Pero yung iba talagang nagre-recharge because of andito yung for revenge. Talagang babalikan at babalikan ka para mas pasakitan pa. Kung meron pong pinagagawa sa inyo na mga rituals, prayers po ang mga healers, gawin nyo pong lifetime yan. Para halimbawa, kung meron man kayo ma-encounter na iba na naman, no, at least may protection na po kayo, may pandepensa na po kayo. Hindi na po kayo para pumunta sa manggagamot. Pipila kayo, makikipag-appointment kayo, di ba? So, mas maganda po yung self-healing. And actually, yung prayers na yan, kaysa po napupunta kayo sa manggagamot na sangkatutak na rin naman po ang scammers ngayon. Sangkatutak na nagkalat na rin po ang mga nagpapanggap ng mga manggagamot. Nakabasa lang ng mga Latin na salita, manggagamot na sila. Yung mga ganun. So, better na kayo na po. No? Kayo po mas nakakaalam kasi kayo po ang may katawan. So, mas maganda po yung daanin nyo po sa prayers lahat. And gumawa po na mabuti para po kalugdan kayo ng Panginoon. Hindi po yung dadasal kayo pero sige naman po ang kawalanghiyaan na ginagawa ninyo. Wala rin pong silbihan. Kahit po sangkatutak ang medalyon nyo, kahit po napakarami nyo pong santo, kung magagawa naman kayo ng katarantaduhan sa katawan, wala rin po silbihan. Okay? So, anything else? Ano pa ba ang dapat nating malaman? Tuloy. Tuloy pa rin sila. Okay, so still, maybe for some of you, ito yung nangyayari, no? Kasi ang tanong natin dito kung ano pa yung mga gagawin nila, possible, no? Or kasi nga nagpapahinga pa lang sila ngayon, pero maybe for some of you, ito yung naranasan nyo before, no? Na mga attacks, no? Like, nagkakaroon kayo ng madalas sa pag-aaway, verbal man yan or physical, no? Or both, no? So still nandiyan pa rin yan pa rin mga plano nila, no? And yan yung isa sa talagang numero unong ginawa nila sa inyo. For sure meron po makaka-resonate dito na nag-away, na parang gusto nang maghiwalay, mga ganyan. So yan yung gusto nila. Okay, so anything else? So, ito mga taong to is talaga mga delikado, no? And ito is talagang, puro inggit, puro selos, no? Kaya talagang hindi po to titigil hanggat hindi po to nagtatagumpay. Okay? Yan po yung nasa card. Hindi po sila titigil. Yun ang sabi, ha? And dito kasi talagang, ito is nakikipag-compete talaga sa inyo. Nakikipaglaban talaga to. Na ang gusto nito is talaga magkaroon kayo ng struggle sa buhay, no? Na parang andito yung mabaliw ka rin at the same time. Okay? So ito is they are talaga matataas, no? May rank din tong mga ito. Hindi po to mga basta-bastang mga mangko, no? Hindi po. So ito po yung talagang sabihin na natin mga talaga may kalakasan. So hindi niyo po ito hindi niyo po ito pwedeng baliwalain. No, pero wala pong mas talakas sa Panginoon. Diyos po ang pinakamalakas sa lahat. Yan lagi niyong tatandaan. Okay. So, even sa pananalapi, no, is bibirahin din kayo nito. Or maybe, ito rin ang ginawa sa inyo before. And now is, yan po yung, yun pa rin ang gagawin. Okay? And, alam kasi nila na talagang ikaw is madaling patumbahin.
maybe andun yung na-underestimate ka nito na talagang ikaw is mahina, or andito yung mahina ang loob, or parang andito yung hindi ka ano ba, nervyoso, mga tipong ganon. So, eto yung ikinagagalit na talaga eh. Yung meron kang ganitong ganda, may katawan, mabait, paladasalin, dyan na rin siya gigil na gigil. Eh, nag-i-spy pa rin to sa'yo. And yun nga sabi ko sa inyo na ito is talagang magkakaroon to ng way ng meditation sa mga bundok. Humihingi na ng ano to. So, sabi ko nga rin sa inyo, no, yung mga gabay po nila ang nagkalat sa inyo. Ayan, yung mga bodyguards. Yan yung mga bodyguards nila o guides nila. Ganun. So, meron tayong murdered card and romance. Yan yung gusto nilang alisin. So, for some of you talaga dito is nilalaso ng isip, no? Or, maybe sa food, or maybe meron ka rin nararamdaman na like pananakit ng tiyan, mga ganyan. Maybe parang ikaw din is parang shifter, or parang andito yung kung dati parang blooming ka, may glow up ka, nag-glow ka, ngayon hindi. Parang andito yung nangangayayat ka, wala kang gusto mong kumain, kakain ka pero para kang daga kung kumain hanggang sa nangangayayat. Siyempre pagka nangangayayat po tayo, parang tumatanda po tayo eh. Depende na lang kung paano mo alagaan ang sarili mo. But ito kasi spiritual attack to. So talaga may tendency na ang magiging resulta nito is may parang alam mo yun, may mga wrinkles, mga ganun, no? So, careful. Kasi talagang ito, hindi to papayag kasi, ano to ha, third party to. More on third party to. Yung gumagawa. No? Para hindi matanggap na iniwan siya. Kaya, parang, alam niyo kung po pwede lang. Dahil hindi niya ito magawa ng physical. So, ginawa niya itong spiritual. Uunti-untiin po kayo nito. Alam niyo na po siguro kung ano ibig sabihin. And, andito po talagang pinag-aaralan po kayo. And, nag-aaral po ito ngayon. Para mas maging malakas siya, mas maging perfect yung gagawin niyang pag-atake sa'yo next time. Ngayon po talaga is nagme-meditate to, nag-aaral to, nagpapahinga to, dahil sugatan to eh. Kung ako sa inyo, dire-diretso nyo lang po yan. Para magtanda. Para hindi po kayo mapasok talaga. And, marami naman po, no, kung hindi naman po kayo nakakapagsimba, isang dito naman po may online naman po, no. Rosary po, don't stop praying the rosary. No, so yung ganun. Okay? And kung meron po kayong mga medalyon, make sure po na kayo po, may mga protection po kayo, may pinagkaloob po sa inyo mga protection ng mga anong tawag to, ang mga healers po ninyo, make sure po nakakargahan nyo po yan. Or, naalagaan nyo po ng mga oils, ganyan. Kasi yan po yung mga pakain sa kanila para lumakas. Lalakas po yan, pero huwag nyo gagamitin sa, huwag nyo aabusuhin. Huwag nyo pong gagawan ng kalokohan. Kasi sa inyo po rin po babalik yan. Hindi po porke kayo may hawak ng mga ganyan, may mga divination tools kayo, pero kung gagamitin nyo po sa kasamaan, kung hindi man po sa inyo tumama, sa mga mahal nyo po sa buhay tatama. Okay? Okay, so, ano ba yung pinaka-the best na gawin ng aking mga tagapanood for their protection, for healing, cleansing, para dito sa mga umaatake sa kanila na nagpapahinga lang. O diba 24 minutes sa tayo, pero dito pa ako sabi sa inyo. Depende sa chikahan eh. Depende sa chikahan. Alam mo, kailangan mo pag ano to, itong first card na to, kailangan mo itong paglabanan. Lungkot, depression, parang nagiging hopeless ka na kasi eh. No? Alisin mo to, hindi makakatulong. You are protected. Diba? You are protected. Meron kayong veil,
meron kayong mga balabal, invisible na balabal. Yan yung protection ninyo from, alam niyo po yung ganito. For sure, meron pong tatlo sa inyo na ina-atake ngayon. Ay, hindi makita. Ayan. No? So, yung ganyan kayo. You see, protection. Ayan. Protected po kayo. And this is from the universe, from God. So, ito yung parang sa prayers po na hinihingi ninyo, hinihiling nyo po, no, andito siya. Kumbaga, itong bahay ko na ito, parang gano'n po sasabihin ninyo, no. Parang ito yung imamantra ninyo, bahay ko to, and protektado ako. Bahay ko to, and protektado ako. Bahay ko to, protektado ako. Okay? What else? So, kung ganito, na protected ka, na meron kang veil, ito is because of andito nga yung nagdadasal ka. Ito yung pinaka-shield mo, kumbaga. Ito yung pinaka-pagdepensa mo. Maybe for some of you is talaga nagre-request din ng mga ganito, ng shield. No? So, yan yung pinag-aloob po sa inyo. For some of you, meron po talagang veil. And you are a healer. Diba? Healer ka eh. So, andito yung talagang well-protected ka. Okay? So, alam mo yung this broom or walis, no? Ito lagi ko sinasabi to sa mga pasyente ko or kliyente ko na nasa ibang bansa, na ini-invite po ako sa ibang bansa. Sabi ko, hindi pa gawa yung walis ko. Sabi ko. Sabi ko, hindi pa gawa yung walis ko, hindi pa ako makakapunta dyan. Mga ganon. Pero ito po kasi is a way ni God or ng universe na for you to know or update kung ano po yung mga nangyayari sa inyo. No? So, kumbaga, always, sabi ko nga sa inyo, mag-journal kayo eh. Kumuha po kayo ng isang notebook, tabi nyo po sa higaan ninyo. Kung kayo po is a dreamer, or talagang as in, every day or every night is nananaginip po kayo, lista nyo po yan. Magiging nyo po kasi yan eh, parang gabay na rin po sa araw-araw kung ano po yung mga dapat gawin or parang, ay, ito yung nangyari sa akin nung nakaraan. Alam niyo mga deja vu kasi minsan. So, mas maganda po yung na lilista nyo po. No? Especially po kung kayo. Kasi po yung third eye nyo po dito is talagang hulmang-hulma na po eh. Hulmang-hulma na. So, andito po yung talagang pinagkakaaloban po kayo ng mensahe. No? Ni God, ng mga divine, ng mga ancestors ninyo, ng spirit guides ninyo, ng angels, no? So, make sure po na meron po kayong journal. Ako po kasi ang pinaka-journal ko is ang YouTube. No? So, kung ano man po yung pumapasok sa vision ko, eto na po. At kung sino po yung makaka-resonate, claim it. Yun lang. Okay, so bottom of the deck nito is seduction. So, So, meron po talagang parang meron po talaga mambubwisit sa inyo. Talagang ito yung isa sa pamamaraan nila para alam niyo bumitaw ka. Bumitaw ka sa matinong pag-iisip mo na parang there's a lot of temptations na lalapit. Seduction, so more on talagang third party na maybe meron may encounter in person mo like may mga pamamaraan kasi mga impacto na yan eh. Like, kukuha po niya ng isang tao, mag-uutos no, sa mga gabay na magkukross ang landas ng person mo at ang person na yon na kahit hindi nila kilala, pero malilink sa person mo. Pero yun po is utos para po guluhin ang buhay nyo. May mga ganun po yan. So, make sure po na even kung halimbawa pong ito is tumatama sa inyo at meron pong third party before at ngayon okay na kayo, so, make sure po na bigyan nyo rin po ng bakod ang person ninyo and continue po yung cord cutting. Cord cutting or baklasan. Make sure na andito po yung updated po kayo sa baklasan para po hindi na po bumalik. Okay? And meron naman po ibang pamaraan like bakod, no? But that's still a ritual para po talagang yung hindi na po parang tablan pa ng kung ano-ano itong mga person mo or kayo masira pa. Pero alam niyo po, through prayers again, no, kahit po ritual yan, pero kampante naman kayo, hindi naman kayo nagdadasal, hindi nyo rin tinutulungan ng healer para po sa
ikakaayos ng pamilya ninyo, ng relasyon ninyo, or ng pamumuhay po ninyo, baliwala rin po. Okay? So, mas maganda po talaga tandem kayo ng healer dito. And, yung pagpapagamot po ninyo is, ano po yan, para na rin po mabago yung path ng buhay ninyo. Kailangan nyo pong ibigay din yung sarili nyo sa Panginoon para po talagang magkaroon ng smooth, no, yung journey ninyo dito sa lupa habang nabubuhay pa po. Hindi po kayo maliligaw, wala po masyadong, ang pagsubok naman po kasi is talaga meron po yan sa araw-araw, or meron po talagang dadapot, wala po makakawala dyan. Kahit po sino, no, is hindi po makakatakas dyan. Pero, masusolusyonan po agad natin yan agad-agad at madali kung tayo po is nananalig po sa Panginoon. Ganun lang po, okay? Parang, ano to hindi na po kayo masyado magpapa-apekto if ever nandito po kayo sa Panginoon. Okay? So, yan lang po ang ating reading, and replay nyo na lang po, no? Rewind, ganun, no? Para po mag-sink in sa inyo. Okay? So, careful po kayo dito sa mga babaeng to na manananggal ng brief, manananggal ng panty. Manananggal ng lakas, mga ganyan. So, keep on praying. Hindi lang po ang advice ko sa inyo. Magdasal po kayo, magrosaryo po kayo, magkarga kayo ng gamit. Pakainin nyo po yung mga gamit ninyo. Okay? Para wala pong masamang mangyari. Okay? So, close your eyes. Okay, so maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Love, peace, and hope, and love and light. Bye!